Magandang araw, Bangsamoro. Assalamualaikum, Mapia Agay, Bangsamoro Autonomous Region, and Muslim Mindanao. Kami ay narito na naman para sa isang makabuluhang BSU episode. Isang mapagpalang araw, Ferds, at isang mapagpalang araw rin sa ating mga manunood. Kami po muli ang inyong mga kaibigan, inyong makakasama para sa isang makabuluhang talakayan sa bawat episode ng Bangsamoro Stat Updates. Ako si City Hapsadato Ali Maganaka, Information Officer 1. At ako naman si Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. Ngayong episode, ating gugunitain at babalikan ang mga mahalagang kaganapan at milestones ng PSA-RSSO BARM sa nagdaang buwan ng Mayo. Bago ang ating talakayan, ako ay nagagalak dahil sa walang sawang suporta na pinapakita ng ating mga kabangsa para sa ating programa. Sana ay nasa maayos na kalagayan din ang bawat isa sa kanilang mga tahanan. At para sa ating update sa nakaraang buwan ng Mayo, narito ang dapat ninyong tutukan. PSA BARM formal nang inilabas ang resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. Second-level training on ASPBI and SICT on data processing sinagawa ng PSA BARM. Tatudtulan, coordinations, partnerships, and linkages. PSA BARM nagsagawa ng first coordination and consultative meeting kasama ang Sharia Clerks of Court. Highlights of activities in the Provincial Statistics Office. PSA Sulu nakibahagi sa advocacy campaign at awareness program. Tampok ang iba't ibang mahalagang serbisyo ng PSA. At PSA Tawi-Tawi nakibahagi sa makabuluhang okasyon ng Bangsamoro Labor Day. Talagang marami ang ating nagawa sa nakalipas na buwan ng Mayo. At bago natin pag-usapan ito, huwag munang kalimutan na i-like, i-share ang ating official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong mga friends na manood rin sa ating live. Para sa unang headline ngayong linggo, PSA BARM formal nang inilabas ang resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. Matagumpay na isinagawa ng Philippine Statistics Authority BARM ang Regional Data Dissemination Forum para sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS noong ika-30 ng Mayo taong kasalukuyan sa Hall 4 Mall of Alnor, Cotabato City sa pangunguna ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula. Ang FLEMS ay isang pambansang survey na naglalayong alamin ang antas ng kaalaman sa pagbasa, pagsulat at edukasyon ng mga mamamayan. Mula ngayong taon, ito ay isasagawa tuwing ikatlong taon upang makapaghatid ng mas napapanahong datos para sa paggawa ng mga programa at patakaran sa edukasyon. Ipinresenta ni Engineer Tula ang resulta ng 2024 FLEMS sa isang komprehensibong paraan kung saan kanyang binigyang diin ang mga sumusunod na resulta. 81% o 8 sa bawat 10 Bangsamoro ang marunong bumasa, sumulat at magkwenta, kaya't maituturing silang may batayang kaalaman. 64.7% o 6 sa bawat 10 Bangsamoro ang may kakayahang bumasa, sumulat, magkwenta at umunawa, kaya't maituturing na may functional literacy. At ang tungkol sa mass media na sumasaklaw sa antas ng exposure sa iba't ibang plataforma, pagmamay-ari ng ICT devices at mga household subscriptions. Kinilala ng mga pangunahing stakeholder ang mga datos at nagbigay ng kanilang mga mensahe ng suporta at pagninilay. Dumalo sa forum ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA, Bangsamoro Information and Communications Technology Office o ang BICTO, at PSA Central Office. Ibinahagi nila ang mga datos at rekomendasyon upang tugunan ang mababang antas ng literacy sa BARM, kabilang ang pangangailangan ng mas malawak na pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Ayon kay Binibining Crisaline D. Miraato ng MBHTE, nananatiling mababa ang literacy sa rehiyon, kaya't mahalagang gamitin ang FLEMS data para mapabuti ang pagbasa, pagbibilang at paggamit ng impormasyon lalo na sa kabataan. Binanggit din ni National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dr. Claire Dennis Mapa na mas detalyado na ang FLEMS ngayon dahil may datos na hanggang antas probinsya. Nakapagtala ang survey ng higit 572,000 katao mula sa 177,000 na kabahayan. Binigyang diin naman ni Ginoong Edward Donald F. Eloha,
Chief Statistical Specialist ng PSA BARM, na ang edukasyon ang susi sa pagbabago sa BARM. Umaasa ang PSA BARM na magbunga ang forum ng mas pinatibay na pagtutulungan para sa mas mataas na antas ng edukasyon at kaalaman dito sa rehiyon. Numbers don't lie. Alhamdulillah to more empowered and educated Moros. We will work hard until no Bangsamoro child is left behind. Samantala, ang PSA BARM ay matagumpay na nagdaos ng second-level training para sa 2024 Annual Survey of Philippines Business and Industry or ASPBI. At ang kaakibat nitong survey, ang Survey on Information and Communication Technology or SICT, Data Processing. Isinagawa ang pagsasanay mula May 26 hanggang May 30, 2025 sa tanggapan ng PSA BARM sa Cotabato City. Ang mga kalahok ay mga kawani mula sa 5 provincial statistics offices sa rehiyon. Samantala mula naman sa PSA Central Office, ang mga nagsilbing tagapagsanay sina Ginoong Lorenzo L. Bautista, Statistical Specialist 1, at Ginoong Jonathan L. De La Cruz, Statistical Analyst mula sa Sectoral Statistics Division. Tinututukan sa aktibidad ang parehong manual at machine processing ng mga questionnaires upang masigurong tama at mapagkakatiwalaan ang mga datos. Ang machine processing ay sinasagawa ng mga field offices pagkatapos ng manual processing. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga kawani upang maisagawa nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin at mapanatili ang maayos na takbo ng survey operations. Ang 2024 ASPBI ay taunang survey ng mga negosyo at industriya sa buong bansa. Samantala, ang 2024 SICT ay ika-10 ulit mula noong ito'y sinimula noong 2013. Karaniwang ito ay ginagawa kada 2 taon, ngunit naipagliban ang 2024 round ng 1 taon upang bigyang daan ang 2023 Input-Output Survey of Philippine Business and Industry or ang IOSPBI. Isinasagawa ang SICT bilang kasama ng ASPBI na tumutukoy sa mga aktibidad ng pangnegosyo noong 2024. At ito ay pinapatupad sa buong bansa ngayong Mayo 2025. PSA RSSO BARM nagsagawa ng first coordination and consultative meeting kasama ang Sharia Clerks of Court. Matagumpay na isinagawa ng Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services ng BARM sa pamumuno ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula ang kauna-unahang coordination at consultative meeting kasama ang mga Sharia Clerks of Court mula sa iba't ibang bayan sa rehiyon noong ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Lacandula Hall, PSA BARM, Cotabato City. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang mga issue patungkol sa pagpaparehisto at pagpapawasto ng mga dokumentong sibil. Dumalo sa mahalagang pagtitipon ang ilang matataas na opisyal tulad ni Attorney Mactahar L. Manulon, CESO 5, ang Regional Director ng PSA Region 12. Mga kinatawan mula sa PSA Central Office na sina Emilio C. Kerubin, Registration Officer 5 ng CRCSO, CRS-CRMD. Attorney Evelyn A. Beltran, Attorney 3 ng ONS-LS. Mr. Rodelio D. De La Fuente, Registration Officer 3 ng CRCSO, CRS-CRMD. Norhaya A. Tula, OIC Chief Statistical Specialist ng PSA Cotabato Province at Naldo G. Pendaliday, Chief Statistical Specialist ng PSA Maguindanao. Aktibo ring nakiisa sa talakayan ang mga pinuno at kawani ng PSA RSSO BARM. Naging mahalagang pagkakataon ang pagpupulong para sa bukas na talakayan kung saan nailahad ng mga Sharia Clerks of Court ang kani-kanilang mga suliranin kaugnay sa civil registration, partikular na sa proseso ng pagpaparehistro at pagwawasto ng mga dokumento. Sa tulong ng mga eksperto at sama-samang pagtutulungan, naging malinaw ang mga panuntunan at nalinawagan ang mga matagal ng katanungan. Matagumpay na nagtapos ang konsultasyon sa pamamagitan ng malinaw na mga kasunduan at pagkakaunawan kung paano isasagawa ng maayos, mabilis at inklusibo ang serbisyong civil registration sa buong Bangsamoro Region. Sa kabilang dako, nagsagawa din ng kahalintulad na pagpupulong sa Special Geographic Areas ng PSA BARM sa pamumuno pa rin ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula, kasamang mga kinatawan ng PSA Central Office, Local Civil Registry Offices,
ng lalawigan ng Cotabato. Isinagawa ang pagtitipon noong ika-7 ng Mayo 2025 sa Blue Palm, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Layunin ng pulong na pag-usapan ng mga circular mula sa Office of the Civil Registrar General or OCRG na may kinalaman sa pagrehistro ng mga dokumentong sibil sa loob ng SGAs. Tatalakayin din dito ang mga kasalukuyang hamon, pagtukoy sa mga otorisadong permahan para sa mga dokumento at pagtatag ng malinaw na mekanismo ng pananagutan sa pagitan ng mga kalahok. Tayo naman ay dumayo sa ating statudtulan kung saan tampok ang mga kaganapan at iba't ibang coordination activities ng PSA BAR. Nakibahagi ang Provincial Statistical Office ng Tawi-Tawi sa makabulugang okasyon sa Bangsamoro Labor Day noong May 1, 2025 sa MBHTE Gymnasium, Bonggao, Tawi-Tawi. Ang tema ng selebrasyon ay Manggagawang Bangsamoro, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Nagbahagi ang PSA Tawi-Tawi ng mga serbisyo tulad ng National ID Registration, Biometric Capturing at pagpapalabas ng e-Fil ID. Ang serbisyong ito ay direktang makakatulong sa mga manggagawa at sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment o MOLE na dinaluhan ng mga manggagawa, estudyante, employer at mga katuwang sa pamahalaan bilang simbolo ng pagkakaisa at pagsuporta sa kapakanan ng mga manggagawa. Naging matagumpay ang aktibidad sa tulong ng Department of Migrant Workers or DMW, Pamahalaang Bayan ng Bonggao, Tawi-Tawi Public Employment Service Office o PESO, Pamahalaang Panlalawigan ng Tawi-Tawi at Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA. Layunin ng selebrasyong ito na palakasin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga employer, empleyado at iba pang sektor habang kinikilala ang mahalagang papel ng mga manggagawa sa kaunlaran ng lalawigan. Noong ika-5 ng Mayo 2025, nakibahagi ang Provincial Statistical Office ng Sulu sa advocacy campaign at awareness program ukol sa mga serbisyo ng PSA. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa pamumuno ng National Commission on Muslim Filipinos or NCMF, Sulu Regional Office na ginanap sa Covered Court, Barangay Tando, Bagwa, Patikul, Sulu. Nagsilbing resource person si Darwisa Jakang ang kaalaman tungkol sa civil registration and vital statistics, habang tinatalakay ni Ginoong Abzar Usman ang ukol sa Philippine Identification System or PhilSys. Tilalakay rin ng iba pang tagapagsalita ang mahalagang isyu tulad ng Presidential Decree 1083, Batas sa Muslim Divorce, at Republic Act 11596 o ang pagbabawal sa child marriage. At narito na naman tayo sa aking favorite segment, ang Stat Tanungan. Tampok naman ngayong episode ang isa sa mga katanungan mula sa ating online audience sa nakalipas na episode. Kasama natin ang ating kaibigan sa field, Ms. Sandraida G. Usop, upang sagutin at bigyang linaw ang mga detalye nito. Sandy? Maraming salamat, Freds. At muli, isang maligayang pagbati sa lahat. Tayo ay narito ngayon sa PSA RSSO BAR upang kausapin ang panauhing sasagot sa ating Question of the Week. Kasama natin ang Regional Focal Person ng Birth Registration Assistance Project, Ma'am Monabay S. Hack. Assalamualaikum, Ma'am Mona. Oh, Ma'am Sandy, alaikumissalam. Ano pong kailangan niyo, Ma'am? Ako po ay narito para sa segment ng BSU na Stat Tanungan. Ang question po natin ay may kinalaman sa Birth Registration and Assistance Project. Narito po ang tanong ni Yamin Abdila. Ano po ba ang Birth Registration Assistance Project at paano po ito ma-avail? Oh, magandang tanong yan, Ma'am Sandy. Ang Birth Registration Assistance Project ay isang programa ng Philippine Statistics Authority or PSA na nagbibigay ng libreng tulong sa birth registration, lalo na sa mga nasa malalayong lugar, indigenous people, Muslim Filipinos, senior citizens at mahihirap na pamilya. Layunin nito ang mabigyan sila ng legal na pagkakakilanlan at akses sa mga serbisyong panlipunan. At paano naman ito ma-avail, Ma'am Sandy? Nagsisimula ito sa mga listahan ng beneficiaryo mula sa Local Civil Registry Office at inaalam sa PSA database ang mga ito kung meron bang existing birth o wala. Nagdadala ang PSA at LGUs ng mobile units sa mga barangay.
At kailangan din dito ang mga Municipal Form 102. Ito na yun siya, Ma'am Sandy, yung Green Bert na sinasabi nila. Ito, ang tawag dito is Municipal Form 102. Barangay Certificate, Certificate of Indigency, at Valid ID. At maaari din, Ma'am Sandy, dito, kailanganin dito ang mga supporting documents kung kinakailangan. Ang maganda dito, Ma'am Sandy, sa project namin na BRAP, ito ay libreng makukuha ang Certificate of Live Birth in Security Paper or SECPA kung maaprobahan na. Kano naman po katagal ang prosesong ito? Ang tagal naman, Ma'am Sandy, is karaniwan, umaabot ng 2 hanggang 4 na buwan, depende sa kumpletong documents, dami ng aplikante, at availability ng mobile registration. Maraming salamat, Ma'am Mona. Walang anuman, Ma'am Sandy. And there we have it. Maraming salamat, Ma'am Mona Bay Ashak, ang ating Regional Focal Person para sa Birth Registration Assistance Project. At yan muna para sa ngayon. Ako si Sandraida Usop para sa Stat Tanungan Q&A with PSA. Maraming salamat, Sandy. Napaka-informative talaga ng ating Stat Tanungan segment. Sana ay nasagot natin ang ating questions of the week. At katulad ng mga nagdaang episodes, mas marami pang katanungan ang ating sasagutin. Kaya, i-comment nyo na sa comment section ang inyong mga tanong. Pipili tayo at sasagutin natin yan sa susunod na mga episodes ng BSU. Bago matapos ang ating episode ngayong araw, huwag munang kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akanji Tula, at sa lahat ng bumubuo ng PSA BARM, syukran sa walang sawang suporta at pagtutok sa amin. Another episode comes to an end. Sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan naman ang mga accomplishments, programs at kaganapan for the fruitful month of June. More of that sa susunod nating pagkikita. Kaming muli ang inyong lingkod, Firdaus S. Abdullah, at Siti Hapsada Tuwali Maganaka. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, wabillahi tawfiq wal hidayah. This is Bangsamoro Stat Updates.